Kasi excited ako talaga. Naku, napakainit ngayon ni Inday Sara, ni VP Sara, napakainit. Oh. At magaganda ang nangyayari. Ako po'y natutuwa. Marami na pong tulog, nagigising. Marami na pong nagtutulog-tulugan. Ngayon, nagigising na. Baka itong papakita ko, hindi ko alam. Pero isa ata ito sa nagtutulog-tulugan ngayon, gising na. Ha? O, tingnan natin. Okay? O, ayan. Ha? Parang matagal natin itong hindi napakita no? Pero ito, maganda yung kanyang sinabi. Pakinggan yung mabuti, walang kukurap. Alam natin, si Attorney Roque, ayan ay napakahilig ipagmalaki ang unity. Ha? Kung merong unity ng unity, eto hindi niya titirahin si Marcos, hindi niya titirahin kung anong sobra itong pumuri sa Marcos administration. Kulang na lang. Ganyan po yan. Pero pakinggan nyo po siya, sabihin niya ngayon. Ha? Oh. Ayun. Ang liwanag, hindi galing sa akin. Ha? Hindi tayo clickbait. Ganito kaaga. May ambisyon ka, speaker. Again, si Roque, sip-sip yan sa inyo. Ha? Magkakasama nga daw kayo sa Entablado. Lagi niyang sinasabi, lagi niyang pinagmamalaki. Magkakasama kayo sa stage. Sip-sip yan kay Marcos. Sip-sip yan sa pinsan mo. So, hindi ito galing sa mga kalaban. Hindi ito galing sa mga kumukontra. Hindi ito galing sa oposisyon. Kayo na kung anong tatawagin nyo sa amin. Bahala kayo. Basta kami, tawag namin sa sarili namin, naninindigan sa katotohanan. Pero kung hindi nyo type kaming tawagan ganun, bahala kayo. Pero ito, si Roque, kakampi nyo yan. Sip-sip yan sa inyo. Oh, pero tingnan mo ang sasabihin, ulitin natin. Naku, kasi music to my ears yan. Oh. Gustong-gusto ko napapakinggan yan. Parang yung favorite song kong Akin Ka Na Lang. Akin ka na lang. Ayan, na LSS ako dyan. Ayan, paborito ko yan, ha? Ay! Pakiulit, walang sounds. Mukhang nabudol tayo, ha? Ulitin natin. Parang nabudol tayo. Ha? Parang budol-budol naman ata talaga. Ito, ulitin natin. Oh, Attorney Roque, wala daw sounds. Ulit. Take 2. At saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. At siyempre po, malinaw po yan. Hindi naman papakakaila. Politika po yan. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028. At itong aga ay sinisira na ang ating Vice President. Pero... Narinig, meron na. Ulitin natin, syempre. Ganito kaaga, attorney? Ang piklawan, ang dilawan, at saka ang mga supporters ng teroristang CPP-NPA para nga siraan itong si VP Sara. At siyempre po. Andun tayo eh. Pakinggan mismo. Pakinggan. Galing mismo sa kampo from the red corner, weighing 375 pounds, Attorney Roque. Ano sabi? Malinaw po yan. Hindi naman papakakaila. Politika po yan. Mukhang talagang merong ambisyon po ang ating speaker sa 2028. At itong aga ay sinisira na ang ating Vice President. Maliwanag pa sa sikat ng noo. Hindi makakaila.
ganito kaaga, may ambisyon ka na, Speaker Romualdez. Sa 2028, sinisira mo si Sara. Tambaluslus ka nga. Parang ganun pinapalabas ni Roque, tambaluslus ka. Bakit naman tambaluslus? Di ba, in your ambition, don't be tambaluslus. Walang masama mag-ambisyon. Walang masamang maging presidente, walang masamang maging yumaman, walang masamang magnegosyo, walang masama kung ikaw ay kumita ng pera. Pero sa lahat ng yan, don't be tambaluslos. Sa madaling salita, sabi nga ni VP Sara, sa iyong ambisyon, gawin mo ng tama. Eh di ano ka? According to Roque, pasimplihin natin, hindi niya diniretso. Pero ikaw, speaker, tambaluslos ka. Bakit? Sinisira mo si Sara. Dahil may ambisyon ka sa 2028. Oh, di galing sa kampo nyo. From the red corner, ang bumanat sa'yo. Di ba? Ibig sabihin nun, Coach Oli, masama ba mag-ambisyon sa 2028? Hindi. Ang masama, sinisira mo si Sara. Ipakita mo yung tikas mo. Hindi para ka manira. Para kang yung mga vlogger na walang utak. Yung vlogger sa gigilid. Oh, ano ang kanilang paraan para sila ay umasenso bilang vlogger? Ano? Manira ng kapwa vlogger. I-chismis yung kapwa vlogger. Instead na nagpo-focus doon sa kanilang galing, sa kanilang argumento, komentaryo at pagsaliksik ng mga balita. Nakafocus sila sa paninira sa kapwa vlogger. Ganyan po ang ginagawa mo, tambaluslos. Oh. Walang masama mag-ambisyon. Eh kung pwede nga ako lang kumakbo sa 2028, kaya lang wala akong bilyon eh. Kung pwede lang tumakbo sa 2028, okay na. Kaya lang, hindi ko sisiraan si Sara. Itambaluslos ka nga. Sa ambisyon mo, ang paraan mo, manira. Para kang yung mga alin. Gusto ko marinig sa inyo. Para kayong mga bulok na vlogger. Gagawing content ang kapwa vlogger. Oh. Di ba? Gusto mong umangat ng paninira sa kapwa vlogger. Mag-research ka, ting. Oh. Ikaw din, gumawa ka ng maganda sa Pilipino. Hindi ka manira ng nangunguna. Gawain yan eh. Hihilahin nila ng hihilahin si Banat Bay para magka-views sila eh. O, hihilahin mo yung nasa itaas. Oh. Ganyang ginagawa nyo kay Sara, hinihila nyo yung nasa taas. Talangka kayo eh. Hindi bagay sa inyo talangka. Ang bagay sa inyo baboy. Huwag nyo hilahin yung nasa taas. Kayo umakyat. Maliwanag yan. Tuloy tayo. Again, from the red corner, weighing 375 pounds. Pero ang personal na opinion ko. Oh, ito na. May laban bawi. Ito si Rocky, mahilig sa ganyan eh. Ha? I mean, yung, bibira siya, pero pagdating sa dulo, pupurihin niya na. O ano yung pero? Ay, wag dapat mabuwag. Ang tanong, mabubuwag ba? Yes! I know. O ang tanong daw, mabubuwag ba? Hindi ba dapat mabuwag ang Uniteam? Ako, sagot ko dyan, hindi dapat mabuwag ang Uniteam. Hindi mabubuwag ang Uniteam kasi wala talagang Uniteam. Ha? Wag na po tayong in denial. Never, ever nagkaroon ng Uniteam. Meron plastikan. At ako'y naniniwala sa 10 kasamahan mo, Attorney Roque, sa mga solid DDS, ako'y naniniwala, alam nyo, alam ng marami, hindi totoo yung Uniteam. Plastikan yan. Yan ang real talk po. Huwag tayong maglokohan dito. Hindi nangyari, ever.
scratch my back, I will scratch yours. Nakinabang lang pare-parehas. So, ewan ko. Maaring mali ako, maaring mali ka. Pero, tingnan natin sino paniniwalaan ng tao. Kasi alam nila, wala talagang unity. Kita mo first year pa lang, watak-watak na kayo. Kami pa nga posibleng magka-unity nito sila Maharlika, yung mga hindi magkakaalyado dati. Bakit? Dahil may pinaglalaban kami. At hindi kami nagpa-plastikan. Kayo may plastikan eh. Oh. Alam niyo, maniwala kayo't hindi, ang sagot nasa kamay po ni Apo PBBM. Bakit po si Apo PBBM ang makakasagot niyan? Unang-una, pinsan buo niya si Martin Romualdez. Ayun nga ang problema. Sir, attorney, may kamay siya dyan. Ang sagot, tama ka. Ang sagot dyan na kay Marcos. Ang problema, hindi nagsasalita yung Marcos mo. Yung Marcos nyo hindi nagsasalita, napipi ata. Ibig sabihin, may kamay siya. Accept nyo na po yun. Kasi I'm sure, ngayon ina-accept nyo si Tambaluslos. Ang may pakana niyan. Oorasan ko po kayo. Isa-isa kayong magbabaliktaran. Isa-isa kayong magbabaliktaran. Kasunod nyo yung, kahit yung mga TVJ vloggers, lilipat na. Mag-iisa-isa kayong magbabaliktaran, ituturo nyo na rin si Marcos. Naku, ayoko sabihin lahat, pero alam naman na